Kung magkakasundo man raw ang dalawang senador na sina Ping Lacson at Alan Peter Cayetano, tiwala ang palasyo na hindi ito makakaapekto sa isinasagawang investigasyon ni Lacson sa Taguig City kung saan sangkot umano si Cayetano. Ayon sa Malacanang, buo raw ang ebidensya ni Lacson kaya tiwalang matutuloy ang investigasyon. Tungayan ang aking report. Naniniwala ang palasyo na hindi makakaapekto sa isinasagawang investigasyon ni Senator Ping Lacson ang mga questionable flood control projects sa Taguig City sakali mang magkasundong muli sila ni Senator Alan Cayetano. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo ang pagsasagawa ng caucus ng mga senador para mapagkasundong muli sina Cayetano at Lacson. Bagay na nagdulot ng pangamba na baka makompromiso ang kasong binubuo ni Lacson sa Taguig. Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinyon pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy. Sa kabila nito, tiniyak ng palasyo na makikipagtulungan ng DPWH sa isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, may sapat umanong ebidensya para ipagpatuloy ni Lacson ang investigasyon sa aligasyon nito kay Cayetano. Samantala, dinipensahan rin ng palasyo ang patutsada ni Senator Amy Marcos na 2 lang sa 52 priority bills ang naipasa ng Senado matapos ang sunod-sunod na pagpapalit ng liderato at nagpapatuloy na impeachment trial. Bagay na nakakaapekto sa legislative work ng upper chamber ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Pero sagot ni Castro kay Senator Amy, Dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng 3 araw na sunod-sunod na hindi pagpunta at pag-attend sa sesyon. Magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng daanin sa ganitong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino. sinabi rin ni Gatchalian na bahagi ang senadora ng institusyon at hinimok itong tumulong na lamang sa pagpasa ng mga panukala kaysa mamuna. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.